Hello hey guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Chirigas from my channel. A Fitiller o Zumatarder. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of May 10 hanggang May 16 for the sign of Pisces. So Pisces, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masaga for today's video? Kanina kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi na't makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and i-notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na gumapo na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating angel spirit for the sign of Pisces. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga gilap? Tuklasin at bubulabugin natin. Angel spirit, please give me information po. Okay, there's a Six of Wands for a victory is yours. Talagang magtatagumpay ka. Na may mga bagay na pagtatagumpayan mo na. No, maaaring masusungkit mo ng corona. And this is something guys with an Empress card. Revert. No, ibabalik ang sigla. Maaaring kailangan mong mahalin ang sarili mo, tanggapin ang sarili mo, even your flaws. No, kailangan kumbaga mag-disconnect ka from the world. No, kailangan wala kang iba pakikinggan kundi ang sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. There's something in new beginning. Some of you guys, magiging maayos ang hormones mo that because of this fertility or maaaring magbuntis ka. And this is something the Death card. No, and there's an ending and a new beginning. No, may mga bagay na matatapos na. Na may mga bagay na maaaring magsimula na ng panibagong eksena. What is the initial messages? And there's something a Six of Cups. Now, there is something a past person coming back. Na may taong babalik from the past. No, from what? No, from what? Para saan? No? Para ano? Para mahalin ka ba? O para lokohin ka ulit for the second time around? What is the initial messages? And this is the Page of Wands by good news. May magandang balita dito na makakatanggap ka ng messages, phone calls, or either an email. No? Balita, chika, marites, charis, ganyan. And this is something guys with a Hangman, no? Ibig sabihin, baguhin mo na yung perspective, baguhin mo na yung pananaw mo. No? Huwag ka na maniniwala sa mga matadali na hagang salita. No? Makikinig ka na sa intuition and by course, ng vibrations mo sa sarili mo. What is the Six of Wands represent what? The Six of Wands represent the Four of Wands, something celebration. Talagang mayroong kang bagay na maaari mapagtatagumpayan talaga dito. Some of you, magkakaroon ka ng higher level commitment, a wedding, celebration, proposal, and there's a homecoming family gathering. There's an Empress card. Represent with the Four of Swords, something rest. No, ipahinga mo yung utak mo, yung isip mo. No, sa lahat ng mga bagay negatibo na tumatakbo dyan sa buhay mo. What is the Death card? Represent with the Two of Wands. Napili mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. Alisin mo yung mga bagay na makakasira sa eksena mo. Kailangan mo na tapusin. No? Yung kahibangan nila or kahibangan mo. What is the Six of Cups? Represent with the Ten of Wands. Something burden. Meron talaga nagbigay pa sakit. No, meron talaga nagbigay ng problema sa'yo dito na hanggang ngayon, hindi ka pa nakaka-recover. At the same time, babalik siya ulit para, buduling ka ulit. No, para ululing ka ulit. Para saktan ka ulit ang paulit-ulit. Ay, tore, may pag-torture. What is the Page of Wands? So, represent what? There's a Knight of Wands, no? Kailangan maging kalmado ka. Pag-isipang mabuti bawat decision and actions mo. What is the Hangman? The Hangman represent guys with us Three of Cups. A lot of celebration. No, maraming mga celebration na magaganap dito. Na at the same time guys, kailangan mo nang kumawala, at tumigil-tigil na magtantan sa pakikipag-socialize, yung mga kaibigan mo, it's very toxic. no?
Meron dyan mga brainwash, na bine-brainwash ka. No, there's a Knight of Wands, na magtiyaga ka na sa mga bagay na ginagawa mo, magtatagumpay ka dyan. Empress card ko sa Four of Swords. Represent with the King of Wands, something ambition. Na unti-unti mo na masisilayan lahat ng mga pagbabago sa buhay mo. Na magkakaroon ng bago simula dito, kailangan mo lang baguhin yung pananaw mo. What is the Death card ko sa Two of Wands? Represent with the strength and with the confidence. So, lakas sa mong loob mo, maging matapang ka. Alisin mo yung takot at pangamba mo dito. And there's a Page of Swords being curiosity. Kailangan tuklasin mo lahat ng bagay. No? Kailangan alamin mo. Hindi pwedeng oo ka na lang ng oo, hindi pwedeng payag ka na lang ng payag. What is the Page of Wands across the Nine of Wands? Represent with a judgment for a wake of call. No? Parang ginigising ka sa katotohanan, you need to pay attention. No? Marami kang bagay na mababalitaan, malalaman, pero hindi lahat yun tama, ha? Hindi lahat ng yun ay paniniwalaan mo. Ibig sabihin na, kung magasasalain mo yun, no? Aalamin mo lahat. Kaya parang may pay attention, red flag eh. What is additional messages with the King Man? And of course, the Three of Cups. Represent with the Four of Cups, just to reevaluate or analyze. Kailangan mo pag-isipan yung bawat action and decisions mo. No? Magkakaroon ka dito ng mga magagandang opportunities. Kaya kailangan maging handa ka. What is additional messages for the outcome? Ang outcome dito, guys, is something, guys, with the Five of Wands. No? May mga bagay na kumakalaban sa'yo dito. May mga bagay na nagbibigay komplikasyon sa'yo. No? So, let's see what is additional messages. And there's an Eight of Swords. Napapalibutan ka ng toxic and negativities. No? Maraming mga nega dyan. What is additional messages? So, there's a star card for heal and recovery. Na makaka-recover ka na unti-unti nang gagaling sa iyong karamdaman. No, maaaring may mga bagay na matutupad na sa iyong mga kahilingan. And there's a high five for lesson learned. Basta matuto ka na. No, matuto ka na sa leksyon na pinagdaanan mo. No, may mga bagay na lagi mo pakakatandaan para hindi na maulit yung ganung sistema. At ganung cycle. And there's a sign of Pentacle with a long term. Magkakaroon ka ng long-term success and long-term investment and financial security. And there's a Knight of Swords. No, magiging mabilis na eksena nito. Magiging mabilis na ang takbo ng sitwasyon mo. So, let's see. What is additional messages tayo pagdating sa finances and career, love life, at kalusugan. So, let's watch this. Okay. So, let's see what is additional messages for finances and career. Finances and career represent what? So, there's a Six of Swords with the transition. Unti-unti ka na makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. No, makakabangon ka na dyan. No, magiging maganda na takbo ng iyong negosyo, trabaho. And there's a temper with the perfect timing. So, this is the moment, no? Para maging balanse na ang iyong finances. And there's the Emperor, no? Maging mature ka lang. At of course, maging grounded ka lang pagdating sa pera. Ibig sabihin, kailangan maging mahigpit ka. No? Kailangan mong maghigpit ng sinturon. No? And there's a Page of Cups na makinig ka sa intuition and of course, vibrations mo. Huwag ka nagpapautang basta-basta, hindi ka nila babayaran. And there's a Three of Wands. The waiting is over. No? Yung hinihintay mong document papers, maaring makuha mo na. Makakaalis ka na kung mangingibang bansa ka. No? And there's a Devil card. And there's a Seven of Wands. Ibig sabihin dito, proteksyonan yung sarili mo laban sa black magic. Or either kung may protection ka na, you are also protected. No? Kung may protection ka na, maaaring protektado ka. Kung wala kang proteksyon, kailangan mong proteksyonan yung sarili mo dito. Dahil may gumagawa sa'yo, kaya minamalas yung buhay mo. Now, let's see what is additional messages about sa love life. There's a The Sun card. No, lahat ng mga bagay na magliliwanag pagdating sa buhay, pag-ibig sa'yo. Lahat ng mga bagay na tumari, magiging positibo ang kalalabasan pagdating sa pagsasama nyo. No, nagkakaroon ng self-sabotage that because of your action. Nawawala ka na ng respeto at disiplina sa sarili mo. Even sa relationship. And there's an Eight of Cups for something moving on or moving forward. No, at makaka-move on na kayo. No, kailangan nyo na makawala dyan sa unhealthy situation. Unhealthy environment. There's a Queen of Swords. No, linisin mo yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo. Alisin mo yung mga bagay na nakakasama sa inyong pagsasama. Especially yung environment ng toxic family.
And there's a Six of Pentacles na maging balanse ka dito. There's a give and take. Hindi pwedeng give lang ng give, hindi pwedeng take na ng take. So, kailangan maging balanse ka pagdating sa relasyon. Di ba dapat may pagtutulungan dyan? And there's a Five of Cups in reverse, something acceptance. May mga bagay na unti-unti nyo na matatanggap yung mga pagkakamali nyo, kabiguan. Kumbaga, unti-unti nyo naman mamahalin yung isa't isa, even your flaws. So, let's see what is additional messages pagdating sa kalusugan nyo. So, kalusugan nyo, there's an Eight of Pentacles. Mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Mag-focus ka sa kalusugan mo. There's an the King of Pentacles na maging secure ka rin. No, kaya ibig sabihin, isa sa nagbibigay problema dito ay yung stress. No, ibig sabihin about sa pera. No, masyado kang maraming bagaki sa isip mo. Nawawalan ka ng concentration. And of course, there's something that's our moment. No? Unti-unti rin nagkakaroon ng collapse pagdating sa inyong tahanan dahil din sa mga unbalanced, no? Unbalanced na pangyayari or either kagastusan or either situation parang uncontrolled, no? And there's a Three of Swords, no? There's a lot of pain. Marami kang nararanasan, marami kang mga insecurities. Parang alisin mo ito yung mga bagay o inggit sa katawan mo, no? Alisin mo yung luho or bisyo or ano man yung mga bagay na nakakasama sa kalusugan mo. And there's a Nine of Pentacles with a blossoming. Lalago ka dito nga lang nakakarangan ka ng sarili mong kumbaga sarili mong kumbaga kamalian, no? Para may mali ka dito nangyayari, ay may mali ka ditong nakakasanayan, no? May luho ka or bisyo. Additional messages. No, kaya ka dito guys namumroblema. And there's a Queen of Pentacles, maging practical ka, no? Para hindi ka nai-stress. No? Kumbaga marami kasi tumatakbo sa utak mo. Kaya nagkakaroon ng mga attractions pagdating sa negativities. Kaya kung sunod-sunod yung problema, sunod-sunod yung eksena, dahil din sa mga hindi mga magagandang nangyayari or ginagawa mo. Diba? Mayroon dito nga parang unhealthy behavior, unhealthy ways, parang ganon. Meron ka dito mga ginagawa or mga galawan na hindi nakakabuti for you. So, let's see what is additional messages with the magical fire messages. And of course, this is something an angel's messages and of course, advices. And of course, nandito yung pick a card, yes or no. Na malalaman natin dito ano yung magiging sagot sa mga tanong mo. Isa lang ang pipiliin mo sagot with a 1, 2, or 3. So, let's watch this. So, let's see what is the magical fire messages to represent what? What is the magical fire messages? And of course, there's something goodbye to the old, hello to the new. So, kailangan mo na pakawalan ng nakaraan. Huwag mo nang binabalik-balikan. Masasaktan ka lamang. And this something patient, please. So, kailangan mo habaan ng pasensya mo. Matuto kang kumalma. Huwag kang magmadali. And this something, your wish is granted. Matutupad yung mga pangarap mo. Basta, maging kalmado at maging kontrolado ka sa ginagawa mo. No? Hindi pwedeng bira-birada, hindi pwedeng ora-orada. Pag-isipang mabuti. So, let's see what is the additional messages for Yin and Yang Oracle card. And there's a integration with a union. Na meron dito guys magkakaroon ng reconcile. Na meron dito magkakaroon ng mga collaboration. There's a sun card with a strength card na magiging malakas at magiging matibay ka ngayon. Parang lalakas mo ng loob mo, alisin mo na yung takot at pangamba mo. And you are also dealing with the ease of fire. Leo, Aries, Sagittarius. Okay, let's see what is the synchronicities represent what? For synchronicities represent what? And there's a storyteller na meron ditong gumagawa ng kwento. Na meron ditong chismosa na naghahatid sa'yo ng mga problema. Na huwag mong pinag-iintindihan. And there's a spiritual guidance. So, kailangan mo ng taong gagabay at tutulong sa'yo. Na kailangan mo ng albularyo tutulong sa'yo dito. And there's a fall. Na lahat ng mga bagay na to, kumbaga ibibigay sa'yo mismo sa harapan mo na. Na ipagkakalob to sa'yo. Or may mga bagay na unti-unting mahuhulog mismo sa harapan mo ang kasagutan sa lahat ng katanungan mo. With a romance say you for a mystic love oracle deck. And there's a lies. Keeping secrets. Na meron ditong sikreto at meron ditong sinungaling at manluloko. And there's a calling here from them, no? Meron kang tawag na matatanggap sa kanya. No?
And of course, this is something guys with the grass and greener possibilities na may magandang makahihinatnan yung mga ginagawa mo or pangyayari sa buhay mo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. What is an angel's number represent what? Angel's number represent guys with a 1441 with a unique skills. It's the time of intense self-development. Focus on your mind, on your craft. You already have what it takes to succeed. But practice make you a master. It's also serves to find your true purpose. Leveling up in your career or business is a priority right now. So see, ano man yung mga bagay na talagang kailangan mong gawin. No, tutukan mo. No, kung ano yung missions mo or visions mo, gawin mo yan. No, makukuha mo yung mga bagay na para sa'yo talaga. Kung ano man yung hangarin, kagustuhan mo, makakamit mo yan. Magtiwala ka sa ginagawa mo, tutukan mo. What is the money matter represent what? With the money move oracle deck. Represent guys with the looking. No? There's a seek and you shall find. Kung hindi mo titignan o hindi mo hanapin, hindi mo malalaman. No? Hindi mo makikita. Have an eye for a beauty and uncover hidden charms. No? Marami ka para ma-unlock. Hindi lang siya knowledge, situation, and there's a lot of experiences. What is the what lies beneath with the hidden future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Represent guys with the fighting for you what you love. Claiming what yours love is a battlefield. Diba? So baga sa buhay ng tao or sa buhay pag-ibig, no, kailangan lumaban ka. No, hindi pwedeng aagawan ka. No? Kailangan maging palaban ka. Ganun yun. Let's see what is additional messages with an angel's spirit. What is the path of the light represent what? What is the path of the light represent? With the bravery. So, kailangan maging palaban ka at matapang. No, I am stronger than fear and doubt. I am carry the light of courage within me, trusting in God guidance. No matter the trials life present, I face them head on, growing and evolving through every challenges. No, kailangan palaban ka. And of course, kailangan lakasan mo ang loob mo, maging matapang ka sa hamon ng buhay sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo. No? Alisin mo yung pag-aanlilangan. What is the shadow work represent what? So let's see what is shadow work represent what? And there's a journey inwards. No? Introspection and growth. Dapat the enlightenment start within you. No? Kung gusto mo maliwanag sa tatahakin mo landasin na magsisimula yan sa'yo. Kung may takot at pangamba ka at kung may pag-alinlangan ka sa ginagawa mo, hindi ka magiging matagumpay. No, kailangan palawigin mo ang kalaman mo, palawigin mo ang kaisipan mo na magtatagumpay ka sa ginagawa mo. So let's see what is the clarifying for love situation. For clarifying for love situation. Represent guys with a liberated path. Embrace freedom as you break through, taking step towards your true potential. So see, kung magatanggapin mo ang kalayaan, no, putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong sa'yo. Alisin mo yung mga bagay na alam mong walang kahihinatnan. No, kung alam mo itong bagay na ito, hindi magbibigay ng growth and expansion sa'yo, tantanan mo. What is the clarifying for life situation? Clarifying for life situation. Okay, so let's see what is the clarifying for life situation. Represent guys with the see what's real.
No, ipapakita sa'yo kung ano talagang totoo. No, observe with the clarity, true insight lies beyond the surface. So, ibabahagi sa'yo kung anong katotohanan, kung ano yung dapat mong malaman. No, walang kasinungalingan, on point, direct to the point. Ganon. Kung baga sabihin sa'yo dito, eto na yon, kompleto na to, kompleto recados na to, wala nang itatago pa. Kailangan mo na lang makinig na. Makinig at kailangan buksan ng mata at isip mo na matutunan lahat ng mga bagay na sinasabi sa'yo. So guys, let's see what is a pick a card, yes or no. So let's watch this. So yes, of course, now let's proceed tayo with a yes or no pick a card. Let's start na guys with the number 1. There's a yes. Uplift your spirit, easy to do light work. No? Ibig sabihin dito, magtatagumpay ka kung malakas ang loob mo. No? Kung matapang ka sa ginagawa mo at the same time, kung alam mo yung ginagawa mo, luluwag at gagaang yung kalooban mo at magtatagumpay ka. Diba? Kailangan walang pag-aalinlangan. Kung gusto mo yung gagawin mo, kung gusto mo yung decision mo, kailangan bukal sa kalooban mo. Hindi pwedeng napilitan ka lang. And there's a number 2, there's a yes. Wisdom support your root go deep. Napakalalim ng panggagalingan ito. No, there's a lot of branches na maraming tutulong sa'yo. Maraming taong susuporta sa'yo para makalaya at makawala ka dyan sa sitwasyon na yan. No, bibigyan ka ng kaliwanagan at bibigyan linaw lahat ng mga bagay na pagdadaanan mo. And there's a number 3, there's a yes and again, sunny outlook blossom often to the divine inspiration. Diba? Kumbaga, darating yung araw na mamamayagpag at mamumulaklak to na mas malakas at mas malago, no? At mas maganda. Ibig sabihin dito guys, no? Dapat tanggapin mo lahat ng bagay na mangyayari sa buhay mo at i-surrender mo sa atin po ang may kapal. Walang takot at pangamba. Magtatagumpay ka. So guys, this is a special gabay for the month of May. May 10 hanggang May 16 for the sign of for this sign of Pisces. So Pisces, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update request, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, saway pagpalain kayo ng Diyos at may kapaliksik, liglig na gumabaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush.